Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, June 30, 2025, Monday. Update tayo sa status ng low pressure na minomonitor natin. May pagbabago ba sa direksyon nito? At habagat patuloy pa din na nakakaapekto sa malaking bahagi ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, ang low pressure area o LPA na minomonitor natin ayon sa datos ngayong umaga, ito ay nasa layong 1,230 kilometers sa silangan ng Central Luzon. Kasalukuyan pa rin itong nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang LPA na ito, bagamat nasa malayo, ay nagpapalakas ng hanging habagat na siya namang nagpapabagsak ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Dahil dyan, narito ang forecast weather conditions ngayong araw. Sa Bicol Region, Eastern Visayas, Aurora at Quezon, asahan na ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng trough o extension ng low pressure area. Dahil dito, posible po ang pagbaha at landslide lalo na sa mga low-lying areas at bulubunduking lugar. Sa Metro Manila, buong Mindanao, Mimaropa at sa nalalabing bahagi ng Central Luzon, Calabarzon at Visayas, ganun din ang sitwasyon. Cloudy skies na may scattered rain showers at thunderstorm. Ang sanhi naman nito ay ang southwest monsoon. Kaya paalala sa lahat, kung kayo ay may lakad sa mga lugar na ito, siguraduhin magdala ng payong at maging alerto sa biglaang pagbuhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha. Samantala, sa natitirang bahagi ng Luzon, medyo kalmado naman ang panahon, bahagyang maulap ang kalangitan at may tsansa pa rin ng mga isolated rain showers at thunderstorm, partikular na sa hapon o gabi. Ito ay dulot ng localized thunderstorm at kahit na panandalian lang ang ulan, maaari pa rin itong magdulot ng flash floods lalo na kung malakas ang pagbagsak ng ulan sa loob ng maikling oras. Now, i-check naman natin yung forecast ng ibang mga weather model. Kung titingnan natin ang European models, makikita nating paakyat ang galaw ng LPA, hilaga o hilagang silangan. Ang ibig sabihin nito, malaki ang posibilidad na hindi ito magla-landfall sa kalupaan ng Pilipinas. Hindi ito tatama sa lupa pero may epekto pa rin ito. Sa kabilang banda, ayon naman sa GFS o Global Forecast System Model, halos parehas ang nakikitang galaw at development. Posibleng maging bagyo ito sa linggong ito, ngunit gaya ng sabi natin kanina, hindi rin ito inaasahang tatama sa anumang bahagi ng ating kapuluan. Pero ito ang catch, kahit hindi ito mag-landfall, may dala pa rin itong epekto at yan ay sa pamamagitan ng habagat o southwest monsoon. Kaya asahan pa din natin ang posibleng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Gayunpaman, regarding sa galaw ng LPA, marami pang pwedeng magbago dyan sa mga susunod na araw. Kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pag-antabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.